Okay, so pre, paring June. Ayan, muli tayong magkikwentuhan. So ayan pre, meron tayong pag-uusapan dito. Yung napapansin nyo, yan ay gulong. Yan ay goma, exterior ng sasakyan. Okay, so ang topic natin sa araw na ito, pag-uusapan natin, pagkikwentuhan natin, yung mga detail ng goma ng sasakyan at kung bakit ba yung bagang mga naka-imprenta doon sa wall ng goma kung para saan ba ito, ano ba yung ituturo nito sa atin, yung knowledge na mapupulot natin para sa safety ng ating sasakyan at syempre ng buhay natin So ayun, sa mga bibili ng mga goma, may sasakyan kayo, bibili kayo ng gulong, bago man yan or second hand man yan, meron tayong ideya na mapupulot dito. Okay, tara, pag-usapan natin to. Yan. So, meron tayong sasakyan, si Kaloy. Toyota Tamaraw FX yon. So, yung akin naman, kaya ako rin to nagawa siguro gagawa ko to ng video, gawa ng yung akin, expired na yung gulong. So, paano ba natin malalaman kung expired yung gulong? So, dito, maliban sa brand name ng goma, meron tayo dyan makikita na specific size. Ayan, yung size ng goma. Speed rating. Ito. Maximum pressure. Makikita natin yan dyan. At saka maximum load. Makikita rin dito. Made in Thailand, kung saan siya gawa. Steel belted ba siya? Or ano pa? Ito. Tubeless yung goma. At meron dito mga indicating ito. Yung minsan, meron tayong naka-imprenta sa goma na TWI or Tire Wear Indicator. Yan, yung triangle na to, itinuturo niya kung nasaan yung tire wear indicator na yon. So, pag sinundan mo yan, magmula dyan, yun, eto siya. Yung nakaumbok, yan, yung nakaumbok na yan. No? So, ano nga ba yung mga detalye na nakapaloob dito? So, dito, yan. Yung goma, eto, yung size niya. Kung mapapansin po ninyo, sa mga goma ninyo, itong 265 by 65 R17. So, dito, yung 265 na yan, it represent the width. Ito yung width ng goma, yung lapad niya. No, mahigit sang dangkal pa sa akin to. O maiksi lang yung kamay ko. Yan. Ito yung nire-representa niya. 265. Yung width. Okay? Diyan naka-indicate yon. Ngayon, sa 265, ang sunod is yung 65. So, yung 65 na yon, okay, dito naman siya sa height. Pero kung paano siya nakuha, yung 265 na width, 65% nun, dito napunta. Okay? 265 ito, yung 65% ng lapad nito, ng 265, 65% niya, dito naman siya. Yun naman yung height ng goma. Okay? Yung height ng goma. Lapad at yung height. Next is yung 17. Okay? Yung 17 na yan, yan naman yung diameter ng rim. Diameter ng goma. Ito siya. Ito yung pinakabilog ng steel rim or ng mugs. Yan yung size na 17 inches. Yan. Ito siya. 17 yung pinaka
diameter ng rim. Okay? So, ano pa bang meron dyan, pre? Ito. Yung tubeless na to, pre. Okay? Yung tubeless, ibig sabihin, wala siyang interior. Okay, yun siya. Wala siyang interior. Kasi may mga goma na tube type, may mga interior. Kasi interior, yung nasa loob. Yung pinakagoma niya, yung hinahanginan, yun yung interior niya. Ito naman, exterior ang tawag dito. Yan, tubeless ito siya. Wala siyang ganoon. Wala siyang interior. Tapos, ano pa ba meron dito? Ito naman, yung 112, tapos meron letter S, mapapansin nyo, baliktad kasi, yan, bumaliktad lalo. 112, tapos meron siyang S. Ayan naman ay para sa speed rating, no? So, sa speed rating na yan, makikita nyo dyan, ilalagay natin, yan, speed rating. Yung naka-indicate dyan, yung S represent kung gaano ka bilis na takbo maaari mong gamitin yung mga goma na to. Kasi may mga designated lang silang speed bawat goma natin. Iba-iba, depende po. Tapos expiration. So expiration ito. Wala. Expiration nito dapat sa ganito makikita. Pero wala nakalagay. Mamaya baka doon sa kabila meron. Okay, dito max press 300 kPa or 44 pressure per square inch. No, so yung maximum na hangin na pwede mo ikarga dito is 44. Hanggang 44 ka lang. 44 PSI or pressure per square inch. Yun ang naka-indicate sa kanya. Tapos dito naman, maximum load 1,120 kilos or 2,469 pounds. Yung maximum load niya na 1,100 kilos, equivalent nito 1 tons, 1 tonelada. Yun siya. 1 tonelada. Pero, hindi porket ang nakalagay dyan is 1,000, alimbawa, pick up ito, kargahan siya, ay kakarga mo ito, 1 tons, mag-overload yan. Kasi ito, maximum load niya nga ito eh. Diba, naka-indicate, maximum load niya, 1,120 or 1 tons. Okay, so kung kakargahan mo yan pangarga mo, 1 tons, kung titimbangin yung sakyan, mag-overload yan. Kasi sa 1 tons na yon kasama na yung bigat nung entire vehicle. Kabuuan ng timbang niya. Dito sa kabila, baka nandito yung expiration date. No? Pinaka-importante expiration date. Nga pala sir, yung mga goma natin, ang maximum lang yan is 5 to 6 years yung pinaka-maximum na maaari natin siyang gamitin. Although yung iba lumalagpas doon dahil okay pa daw yung goma, wala pa siyang crack, wala pa siyang punit, wala pa siyang patche, pero expired na. Kasi ang maximum lang po niya is 5 to 6 years. Dito, ayan. Nakita ba? Dito, baliktad kasi. Yung 25 at 13, no? Yung 25, yan ay yung 25 weeks ng 2013, no? So, 2013 ito na manufactured. 2013 siya ginawa, yung goma, at sa 25 weeks ito ng taong 2013. So, yun siya. 25 weeks ng 2013. So, kung bibilangin, 2025 ngayon,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pare, super, super, ano na siya, expired. Pero, tingnan nyo yung goma. Intact pa siya. Wala pa siyang ang kapal pa ng spike. No? Pero, yun nga, may mangilan-ngilan na ginagamit pa rin. Ito, ginagamit pa rin. Okay. Daily use. Malapitan lang naman ang biyahe, pero expired na rin ito. Pero may mga gumagamit talagang ganun eh. Depende siguro din sa goma. So, ayun. Ano pa nga bang meron dito? HT. Yung HT, hindi ko kabisado. Siguro heavy truck pag HT. Meron kasing LT. Pag makita kayo nyo, mga LT sa mga ibang sasakyan, L300, mga Tamaraw FX, Innova, nakalagay, makita nyo minsan sa goma nila LT. Ibig sabihin ng LT is light truck, no? Medyo magigian lang sila. Light truck. Ito, di ko sure kung ito ba ay heavy truck. Kasi merong LT. Merong LT. So, ayun lang siguro. At, dagdag natin to. Ayan. Never exceed 40 PSI. Diba? Sabi nila, huwag ka lalagpas sa karga na 40 PSI pressure per square inch. Okay, so yun lang. At yan, discuss natin ulit yung iba. So pag mayroong makatanungan dyan, sagutin na lang natin. At yung iba may mas ideya pa, dagdag nyo na lang dyan para makambag pa tayo, no? So ayun lang sa araw na to. Yan yung topic natin. Yung goma, pag bibili kayo ng bago, make sure latest production yung goma, no? Doon sa DOT niya, date of trade niya, o kaya yung manufacturing date niya, mas maganda latest, ano? 4 na numero yon. Yung first 2 digit, nagre-represent yon ng weeks, kung pang ilang weeks siya ng taon, no? Tapos yung next naman na 2 digit, nagre-represent yon ng kung anong taon siya ginawa, no? Gaya nung kanina pinakita natin, 25 weeks ng 2013. So, yeah. 25 weeks ng 2013.